parang lasing na lasing sa kapangyarihan because they can. There's no other reason. Sinasabi nila na, oy, mabait, I've shown kindness, I have shown chuchu. I never felt that. Whether it was at me or with VP Inday, never. Si VP Inday, sasabihin niya she was kind. No, she was tolerated. She is tolerated. Thank you kay Mami Tapper. Maybe the president is good to the vice president. Pero maraming kulang. Hindi ito ang inasahan nating administrasyon. Hindi ito yung mga pinangako. And yes, I will use the term pinangako. Ano yung mga pinagsasabi nila during the campaign? Pinagsasabi sa inaugural address at saka sa unang SONA. Ano yun? Sinungaling lang? Tamang sinungaling lang? Bakit kayo magagalit na galit kami? Mang-aapi kayo tapos magagalit kayo na nagagalit yung taong inapi nyo? Where, in what universe does that make sense? Sabi ni Carlos Miguel, eto lang kasi ma'am, kala nila luluhod tayo. Ako yung type na, sige, I would accept something and go and leave. Thank you kay Presi, tsaka kay Hello. And I left very quietly. Pinagtakpan ko pa sila by saying it was health reasons. Pinagtakpan ko pa sila para hindi sila mapahiya, hindi magkaroon ng kontrobersiya sa kanila. Ako yung binash, ako yung tumanggap ng ng mga tao who are disappointed in me for leaving. May mga tao na iniisip nila, you must have done something bad, or you were fired, or you were ganun. Wala. Pero tinanggap ko yun. Tinanggap ko lahat ng mga bashing. Pinatroll nyo pa ako dun sa mga tsakang mga trolls ninyo. I don't know what they look like, kaya lakas na loob ko. Pagkatapos, gusto ninyo, hindi ako magagalit. Gusto ninyo, wala akong trabaho, ganun ba? You want me to stop speaking all the more ngayon. Tahimik na ako dati, hindi nyo talaga, you couldn't leave me alone, could you? Tapos ngayon, yung mga recordings na lumalabas, I didn't know anything about that. Presi, thank you very much. Yung mga nilabas ni Marlica, merong isa that I had heard about but never actually heard. And then now it's recording after recording after recording, and to find out na trinabaho niya ako at trinabaho niya ako lingid sa kaalaman ng Pangulo. Ano sa tingin ninyo ang dapat kong maramdaman? Matuwa ako? What kind of nuts are you? Sabi ni Grim Reaper, pag sinabihan kayo pro-China, tanungin nyo, ang current admin ba ito ay pro-Filipino? Correct. Wala pa yan ha. Wala pa yan dun sa mga pinaramdam sa akin ng harap-harapan. Wala pa yan, hindi pa ako nagkikwento sa mga ganyan. And these things were going to be kept secret forever. I would not have spoken about it. I would not have kasi naaawa ako kay Pangulo. He has to be in charge of the whole country. Ano ba naman yung konting susungalan ako mayat maya. O eto, chika kwento, tunay na kwento ito. May classifications ng cabinet secretaries. Meron palang tinatawag na household. Hindi siya household staff, cabinet. Yung press secretary, PMS, tsaka ES. Kung may CABSEC kasama doon. Ito yung close to the president because the press secretary is to speak for the president or has to inform the media about the president's activities, etc. Household yan. The rest, they have their own departments.
ang household, ang seating arrangement niyan sa cabinet, malapit sa presidente. Kasi inuutusan kami. Okay. Iba pa yung mga pages, iba pa yon. President, Attorney Vic, Ma'am Naida, PMS. Nasa ng Trixie, andun sa Siberia, sa pinakadulo ng long table. Nung una, hindi ganon. Una, malapit ako. Tapos, nung nakaupo na ako, chikahan, ganyan. Kasi marami akong kaibigan sa cabinet. Chikahan, biglang may bumulong sa akin, ma'am, pinapalipat po kayo. Hindi ko tinanong kung sino. Pero, si Ma'am Naida yung nag-utos. Move. 2 beses ako pinamove hanggang nandun ako sa Siberia, pinakadulo. Yung wala ka ng katabi. Tapos, yung kulang na lang makipag-kissing scene ka dun sa screen na pinoproject yung mga PowerPoint. Luminous TCA po sa TikTok. So, tapos, yung iba, sinashuffle. So, there's one cabinet meeting. Nandun na naman ako, katabi ko si Sec po, kasi teacher ko yan. Tuwan-tuwa siya, chikan kami, bubulungan kami. Hindi pa nag-uumpisa cabinet meeting, chika. Mamaya may bumulong na naman. Ay ma'am, hindi po yan ang upuan mo, nagkamali po kami. Balik na naman ako dun sa Siberia. Sabi ko, gusto niyo ba sa likod na lang ako umupo, dun sa staff? Yung mga nag-handle ng audio, yung mga ganun. Pwede naman ako dun sa likod. Ay, hindi ma'am. Dito lang po kayo. Yung Siberia po, yun yung mga huli sa pagkain. Buti ang babait ng mga tao sa Malacanang sa totoo lang. Pero hindi po lingid sa kaalaman ko kung sino yung responsible for that. Thank you kay Ma'am Telms at saka kay Hello. So nakakatawa lang na gano'n. Nagreklamo ba ako? Narinig niyo ba itong kwento na to before? Wala kang maririnig sa akin. Kahit nung hindi na ako nagbigay ng press briefing sa pag-alis ko. Kasi kilala ko yung media. Magtatanong sila ng mga questions na posibleng mapahiya ang first family at saka ang ating Pangulo. Hindi ko ginawa yon, hindi ako nag-release ng statement. Pinabayaan ko na mag-announce ang executive secretary. Thank you kay Ma'am Lian at saka kay G. Diba? Imagine niyo lang kung ano pang ginawa nila kay Attorney Vic. Hindi ko alam kasi hindi naman kami close. Ang tingin ko nga kay Attorney Vic, ka-level niya si boss, si presidente. Ang tingin ko sa kanya, boss ko din. Pag sinabi niya, kunwari, Trix, ito yung mga tatawag ako sa kanya, ES, may press briefing ako mamaya. Ito yung mga pag-uusapan ko, meron ba kayong gustong dagdag? O hindi ko ba dapat i-release ito ngayon? Ganyan. Sasabihin niya, dun sa iba, ay teka, tatanong natin si presidente. Tama yun, tatanong kami sa presidente. Tumambay ba ako sa Malacanang? Ever. Dapat household niya, dapat sa Malacanang ako. Hindi. Hindi po ako yung sumusunod-sunod sa presidente na dapat trabaho ko. Paano ko ginagawa yung makapag-briefing nang hindi ko nakakausap ang Pangulo? Lahat ng speeches niya binabasa ko. Pinapatranscribe ko immediately and 2 a.m. ako gumigising para basahin ko lahat ng material. Hi kay Jojo, thank you very much for the rose. Tsaka kay Alpha. Yan ang araw ko. 2 a.m. basa ng mga speeches. By 4 a.m. basa ng mga news. By 6 a.m. papunta na sa opisina. Kailangan nandun ako by 7 or before 7 kasi nakakahiya sa mga rank and file na mas maaga pa sa sekretarya dumating. Hindi ko gusto yung ginagawa ng cabinet secretary dun sa past administration na kung makabangon ay tanghali na. It was the only way. I cannot read the president's mind. So I had to read everything that he said. I had to watch all the videos tinitignan ko yung body language. And I had to protect the president. Thank you kay Alf, kay Jojo, kay Yvette. Who protects the president now?
sa kagustuhan ng ibang mga tao na makaupo doon sa mga lugar-lugar dyan sa loob ng Malacanang, nakalimutan nila sinong nagpoprotekta sa First Family ngayon, sinong nagpoprotekta sa presidente. Trabaho ko yan dati. Who's doing that now? I don't like seeing the president hurt. Di ko gusto yon. Pero I would rather hurt him than let the country suffer. Ano ba? Presidente ka lang, taong bayan yung nagugutom.